Alam nyo, saktong-sakto na nandito tayo lahat ngayon, although may mga bakante, pero maganda yung pag-uusapan natin kasi napapanahon ngayon yung, lalo na sa mga kabataan, yung tinatawag na word na design. Sino rito nakakalam ng word na design? Sino rito yung marunong mag-design? Mag-drawing, magkulay. Yung iba rito, graphic designer, no? Yung nag-e-edit ng picture, ng video. Alam niyo, nung kabataan ko, no? Nung ako'y high school, ang hilig ko, parang si Vince, mahilig ako mag-fashion design. No? Gusto ko yung mga, yung mga damit, updated ako sa uso, gusto ko kung ano yung bago, yun yung ginagawa ko. Pero, sa paglipas ng mga panahon na pupunta tayo sa mga bagay na ibang focus, parang hindi na natin hilig yun. Kasi yung iba, pagka pinag-aralan mo, yung ibang part ng design wala namang purpose. O kumbaga, hindi naman talaga kailangan. For example, bakit kailangan ng kwintas na hanggang dito? Anong purpose? Diba? Bakit kailangan ng shades na walang grado, tapos transparent, anong purpose? Diba? Parang for me, dumating yung panahon na yung mga design na ginagawa natin sa buhay natin, mostly may purpose. At alam nyo ba, may good news, kasi yun yung pag-uusapan natin ngayon, andito pa rin tayo sa tema ng discipleship, pero dapat nating malaman kung ano talaga yung design ni Lord sa buhay natin. Amen? Bago natin yan talakayin, bibigyan ko lang kayo ng konting idea na kapag pala ang isang bagay ay dinidesign, mostly may purpose talaga. Pero may mga bagay doon na hindi natin napapansin yung purpose. Okay? Bago natin talakayin yung topic natin ngayon, gusto ko panoorin nyo lang yung video ko, yung isang trivia lang, para lang ma-relate natin yung ating pag-uusapan. Pictures of things you never knew the real purpose of. Okay, let's talk about that tiny pocket in your jeans. It seems pretty pointless, but that was actually made from pocket watches. Have you ever wondered what that tiny hole is in lollipop sticks? Well, it's actually there just to hold the candy in place. Nothing too crazy. And Starbucks cups actually fit in their lids so they don't tip over. The color and tag on your bread bag actually represents the day of the week that it was baked on. And the real purpose of the hole in your pot's handle is to actually hold the spoons. And have you ever noticed that small little triangle on an airplane? It actually tells through the best vantage point to see the wings. Yun lang. Gusto ko lang kayo bigyan ng idea, no? Na merong mga bagay sa paligid natin na hindi natin napapansin yung small details on the design, pero napakalaki palang purpose. Okay? For example, sure ito nakabili na lang tinapay, yung pan sa mga grocery store, yung palang plastic doon, hindi lang pala siya pang seal. It represent yung araw kung kailan siya ginawa. Depende sa kulay. Alam niyo yung in-can na bottle, di ba pagka ginanon niyo yun, doon, tusukan pala ng straw yun. Hindi lang siya basta tinatanggal. So ibig sabihin, kung hindi natin malalaman, hindi natin maririnig, hindi mo malalaman, merong purpose. Merong purpose yung design. At sa Christian, minsan, hindi natin nalalaman hanggat hindi natin naririnig na merong design at merong purpose yung pagkakadesign sa atin. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, kaya pala ganyan ang itsura natin. Meron palang purpose. Ayan. Okay. So, ang title ng pag-uusapan natin is, tingin ako ng tingin dito, no? Ngayon lang kasi ako nakita sa stage, meron na nga pala tayo doon. Okay. The Master's Blueprint. Yan. So, alam ko yung blueprint, kung nakakita na po kayo niyan, ayan po yung plano. Kung hindi pa po kayo nakakita niyan, punta po kayo kay Pastor Jello. Kasi si Pastor Jello, ayan ang trabaho niya. Gumagawa siya ng mga blueprint ng gasolinahan. Gumagawa siya ng plano ng mga gas station. Bang huling kwento niya sa akin, ang i-design niya ngayon, yung Strait of Hormuz, siya yung magde-design kung paano isasarado yun. Dahil gasolinahan eh. Okay. So, the Master's Blueprint. So, ibig sabihin, ng title natin ngayon, merong blueprint, merong design, merong plano na nagmula sa ating master
nagmula sa ating Diyos. Okay? Talakayin natin yan using the verse of John 9, verse 1 to 11. Okay? So kung may Bible kayo or sabay-sabay nating basahin. Sige. Sabi sa John 1:9 verse 1, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ipanganak. Verse 2, tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Verse 4, kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Yan ang sabi ng Panginoon. Next. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mga mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Pumunta nga ang bulag, naghilamos doon, at pagbalik niya ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa. Hindi ba yan ang lalaking dating nakaupo at namamalimos? Sumagot ang ilan. Yan nga, sabi naman ng iba, hindi, kamukha lang yan o kamukha lang. Kaya't nagsabi ang dating bulag, ako nga po yun. Paano kang nakakita? Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid iyon sa aking mata. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita ako. Pakapaan natin si Lord sa kanyang miracle, sa kanyang kwento. Itong kwento na to, straightforward, kung mapapansin nyo, naglalakad lang sila Jesus. Actually, hinahanap ko kung saang exact location sila. Pero walang sinabi sa Bible kung saan silang exact lugar naglalakad. Pero yung kwento, habang naglalakad, nakakita lang sila ng bulag na namamalimos. Then na-curious lang yung mga kasama niyang disciple ang tinanong, bakit kaya yan pinanganak na bulag? Pwedeng nagkasala yung magulang niya, tapos yun yung naging reason, or pwedeng siya yung nagkamali, kaya siya nabulag. Pero simple lang sinabi ni Lord, no? Walang nagkasala, hindi siya o hindi magulang niya. Nangyari yon upang mahayag ang kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Kung mapansin nyo, mayroong design at mayroong purpose dun sa tao na yon. Okay? At pag binuksan natin, sinundan natin uli yung kwento, dumura si Jesus sa lupa, pinahid sa mata. Actually, yun nga iniisip ko nung pinahid sa mata ng bulag, ang sabi pa ni Lord, hindi naman binugasan na lang tapos nakakita na, hindi. Punta ka sa Siloe. Kahit na bulag siya, talagang pinapunta Ngayon nung pumunta, doon siya nakakita after niyang hugasan doon, sa lugar na yon. Okay? Tapos nagtataka yung mga nakakita, dating bulag yan, paano nakakita yan? Siya ba yun? Hindi, kamukha lang. Hindi, yan yun. Umamin siya. Hindi, ako po yung bulag. Paano ka nakakita? Si Jesus gumawa ng milagro sa buhay ko. So, ganun po yung nangyari. Okay? So, gusto ko lang pasadahan yan, yung sinasabi nating the master's blueprint. Minsan kasi, maraming nangyayari sa buhay natin, ang hirap alamin. Meron tayong mga tanong. Bakit kaya ako nagkaganito? Nagkasala ba ako? Dahil ba sa akin? Dahil ba sa kanya? Yung sa iba nga, pag nanood kay social media, may sakit kasi kinulam. Di ba? May nabarang, merong inggit. O meron daw dahil sa selos o kung ano-ano. Maraming haka-haka. No?
Pero isang bagay, ang isa lang ang makikita natin sa buhay nating lahat. Ano man ang mangyayari sa buhay natin, ano man ang nangyayari sa buhay natin, or in the future natin, dalawa lang ang reason eh. Number one, yung sinasabi nating the master's blueprint, yung God's design sa buhay natin. Pangalawa, hindi kasi tinanggal ng Panginoon yung free will sa buhay natin, yung nangyayari bukas ay according sa gagawin mong choices ngayon. Okay? So, itong verse natin, kung mapapansin natin, pagbabasihan natin yung God's design, merong plano ang Panginoon sa buhay natin upang maparangalan ang Diyos. At kung mapapansin nyo, kahit gaano kahirap, walang imposible. Bulag nakakita at pag binuksan nyo, binalikan nyo yung Bible, ang daming miracle na ginawa ng Panginoon. Kaya tama yung kanta kanina eh. Walang mahirap sa Diyos, walang imposible sa Diyos. Okay? Point number 1 na pag-uusapan natin, our life was designed as a physical vessel. So, ang buhay natin, tayo bilang mga Kristiyano, tayo bilang mga taga-Galilean Christian Ministry San Pablo, ang design sa buhay natin ay maging physical vessel. Okay? So, sabi sa verse 6 to 7, okay, balikan natin yung verse 6 to 7. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. So ito yung sinasabi ko kanina. Verse 7, ito yung sinasabi ko kanina. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon. So, pinapunta pa no? Pinalakad pa, no? Pinagamit pa ng lakas, pinagamit pa ng physical na movement na katawan. Pumunta nga ang bulag, naghilamos doon at pagbalik niya ay nakakita na. Okay? Meron pa ako nilagay doon sa kasunod ng point. God didn't make you a ghost. He gave you a body to move, serve, and obey Him. Ang sabi, pumunta ka sa Siloe, sumunod. Okay? Taking care of your health. Itong point natin ngayon ha. Taking care of your health, getting rest, and respecting your physical limit. Keep your vessel ready for the work God designed you to do. Design tayo dahil physical vessel, at ang nakakalungkot ngayon, ang design sa atin maging physical vessel, pero hindi natin magawa. Bakit? Sino rito yung nahihirapan na maglakad kasi konting lakad hinihingal? Sino rito yung hindi na po pwede ng gabi lumabas? Bakit? Kasi kailangan niya lang matulog dahil meron na siyang sakit. O sino rito nagme-maintenance? Sino rito yung bata pa lang, high blood na? Sino rito yung lagi may UTI? Sino rito yung hirap maglakad? Bakit? Kasi kulang sa exercise. Alam nyo kung bakit natin to tinatalakay ngayon? Kapag po binasa nyo yung report ng World Health Organization, even in the Philippines, pabata ng pabata ang nagkakaroon ng CKD. Alam nyo po yung CKD? Chronic kidney disease. High school pa lang, dinadialysis na. College pa lang, inaatake na sa puso, na-stroke na. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi pinapahalagahan yung physical vessel na design sa atin ng Panginoon. At take note, meron akong mga kasamahan sa office, they are Christian. They are serving the Lord sa worship team. They are serving the Lord, nagmi-mission, pero tinatamaan sila ng sakit. Bakit? Hindi ba yun challenge sa kanila? Hindi ba yun paghadlang ng kaaway sa kanila? Pwede, pero alam niyo kung bakit? After ng office, punta ng milk tea. Sa tanghali, kakain ng crispy pata. Sa umaga, order ng donut. Sa gabi, mag-Starbucks. Tapos after kumain ng ganon, magse-cellphone hanggang alas 2 sa madaling araw. Tapos kapag nagkasakit ang isang Christian, ano sabihin natin? Dahil gawa ng kaaway. Tingnan mo yung katabi mo. Baka dahil yan, hindi mo sinusunod yung God's design sa buhay natin. Yung purpose nun. So ito, I want to be a practical. No? Gusto ko maging practical ngayon sa ating lahat. Kasi napakahirap mag-testimony
sa ibang tao na mabuti ang Diyos. Tapos kinabukasan, naka-confine ka. Ikaw, yung mga inaakay natin na mga new believer, na unbeliever, ang lalakas, healthy, nag-exercise, may diet, tayo wala, no? Tapos gusto natin encourage sa church, pero tayo, bakit? Punta ako sa church, bakit wala si brother, wala si... nasa hospital kasi kailangan magpa-check up. Bakit? May sakit. Samantalang yung in-invite natin na hindi believer, inaalagaan yung katawan niya. Which is, sa mga Christian ngayon, baka nakakalimutan natin ang sinabi sa 1 Corinto, sige nga, 1 Corinto, ano yung next ko dyan? Chapter 6, verse 19 to 20. Mapa-flash mo yan, tol. Yan, okay. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan, ito ang design, ito ang the master's blueprint sa katawan ng mga disciple. Sinabi ito sa 1 Corinto 16, verse 19 to 20. Ito yung design sa atin. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Next. Sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Pakitap yung katabi mo. Hindi mo pag-aari ang katawan mo. Ito karamihan sa atin, hanggang ngayon, alam nyo kung ano yung away sa social media? Ang Christian ba okay lang uminom o hindi? Hanggang ngayon, ang daming debate dyan. Ang Christian ba okay lang uminom o hindi? May iba. Sabi sa Bible, walang sinabi sa Bible na huwag uminom ng alak. Ang sabi lang, huwag ka magpapakalasing. May ganon. Kaya okay lang uminom occasionally. Kailan yung occasionally? Every night may occasion, no? Once lang. Pero wag daw magpapakalasing. Sabihin, hindi ka raw, meron pa ako nabasa doon sa comment. Okay lang yan. After nun, repent ka na lang. Pero, ano ba talaga ang napakahalaga na design sa Kristiyano, yung master's blueprint sa atin? No? Pinag-uusapan natin to kabataan, parents, kasi ito yung napapanahon din ngayon, ang daming Kristiyano ang may sakit. Ang daming kabataang Christian nakikipaglaban sa malubhang sakit. Bakit? Hindi inalagaan ang physical vessel, hindi inalagaan ang katawan. Kapag kami kumakain sa labas, si Mama Lani, nagkakaanoan kami, may crispy pata. Konti lang. May crispy ulo. Bakit? Masarap, di ba? Pero pag we don't have control sa buhay, kapag hindi natin pinapamuhay yung design sa atin, ang sinasabi sa 1 Corinto, hindi na natin pag-aari yung katawan natin. Wala. Magkakasakit at to the point na makaka-apekto yun sa, testimony natin. O sagutin natin yung kanina, okay lang bang uminom ng alak ang Kristiyano o hindi? Taas ang kamay ng oo. Natatakot kami, pastor, no? Kasi nandito. Taas ang kamay ng hindi. Oh, very good. Kasi nga, baka mamaya may isa sa inyo nag-comment doon, Hindi. Kasi nga, tama naman di ba? Sabi sa Bible, huwag ka magpapakalasing. Walang sinabi nung huwag kang uminom ng alak. Pero anong sinabi pa sa iba ang mahirap maging cause ng pagkakasala ng iba? O dahil lang Christian, nakitang umiinom, iisipin ng ibang new believer, okay lang palang uminom. Tama. So, yun yung nagiging cause. Ako, kagabi, binabasa ko talaga lahat kasi tinatanong ko rin sa isip ko yan mga lately kasi nga may mga nakakasama ako na ganun yung stand nila. No? Pero ngayon, isang malinaw, yung blueprint sa atin, yung God's design sa atin, design as a physical vessel. Kagaya nung sinabi sa John 9, verse 1 to 11, gumaling siya, nakakita siya, pero sinunod niya ang Panginoon, pumunta siya sa Siloe, nakapaglakad siya, ibig sabihin, kaya niya, may physical siya, kaso ang mahirap sa atin, paano tayo makakasunod kung nasa hospital ka na? Paano tayo makakasunod kung nagdadialysis ka na? Paano ka makakapag-share ng Word of God sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar?
kung naka-oxygen ka na. Hindi possible. Pwede rin. Iba, mamamatay na lang. God is good. God is... Maganda yon. Huwag niyo po ako ma-misinterpret. Pero gusto kong i-prevent. Dahil nandito tayo lahat ngayon, malakas tayo, hindi tayo darating sa point na ganun kung aalagaan mo yung katawan mo dahil yan ang design ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Alam nyo, ang design ng Panginoon sobrang perfect sa buhay ng bawat isa. Even sa ating katawan. Kapag ka pinag-aaralan yung science, walang makapag-explain bakit sobrang perfect ng human body. Kasi alam nyo yung stomach, di ba may acid yan? Yung acid sa stomach, kaya niya raw tumunaw ng kahoy, ng nickel, yung maliit na auri ng bakal, kaya niyang tunawin. Pero ang tanong, ba't hindi nalulusaw yung stomach natin? Kasi meron daw layer na kaya niyang isupport yung acid. Anong definition? Paano nagkaroon nun? Sabi ng mga scientists, walang makapag-explain. Because that's the perfect design of God sa buhay ng bawat isa. Sige, panoorin niyo yung video na to. The human skeleton was truly a genius. Every movement of the human body is a marvel that human science struggles to replicate. Such a precise structure. Could it be the product of evolution or a masterfully crafted design? The seamless coordination between joints and muscles allows the body to perform various movements without causing itself harm. Each bend and glide is like a flawless mechanical design. The hip joint, being a ball and socket joint, enables 360-degree rotation, granting both flexibility and stability during movement. The knee joint, on the other hand, functions as a hinge joint, allowing flexion and extension on a single plane. In the operation of joints, cartilage and synovial fluid play essential roles. Cartilage acts as a cushion, effectively protecting the bones and reducing wear. Synovial fluid provides lubrication, reducing friction, and allowing smoother, more fluid motion. Buto pa lang yon, yung in-explain na yun. No? Sabi diyan, there's a scientist na nag-conclude na 0% of evolution yung chance na reason nun. Alam niyo evolution? Homo erectus, na dati daw yung katabi mo galing sa unggoy. Di ba? Yun yung theory of evolution di ba? Galing daw tayo sa unggoy hanggang sa... Pero parang totoo, no? Tingnan mo yung katabi mo kung totoo yung evolution. Hindi. So, ibig sabihin, yung theory of evolution from science, nag-evolve daw ang tao from hayop to human. Ngayon, pagka inaral at tinignan mo yung human anatomy, 0% chance na totoo yun. Because no one can explain kung ano yung perfect design sa katawan natin. Yung pregnancy, sobrang miracle. Kapag pinag-aralan natin yun, ma-amaze tayo kay Lord. Hindi ko na lang plinayin ngayon kasi ang haba O ano siya, almost an hour. Baka maging, ano na lang tayo rito, maging movie marathon, no? So, isa lang ibig kong sabihin, the Master's Blueprint, number 1, design as a physical vessel. Yung katawan natin, design para gamitin natin paglingkuran ng Panginoon. But the question is, paano mo mapaglilingkuran ng Panginoon using yung katawan mo kung sira na ito at sisirain mo ito? 1 Korinto, hindi natin pag-aari ang katawan natin. Ito ay templo ng banal na Espiritu. Kuya MJ, hindi man ako naninigarilyo, hindi man ako umiinom. Pero everyday ka nagsa-soft drinks. Pero nagpupuyat ka, kaka-cellphone. Kain ka ng kain ng chichirya. Do you think okay din? Parang hindi masama no? Pero pag tinignan mo yung effect sa health natin, almost the same. Kaya kailangan, as a Christian, maging matalino tayo at alamin natin yung design. Ito yung sinasabi ko kanina na hindi natin nariintindihan kasi hindi natin naririnig. Pero dahil ngayon naririnig natin, we must be aware at kailangan natin gawin. Point number 1, God's design, a physical vessel. 2, design for His goodness. Verse 3. Sige, balikan natin yung verse 3. Ang sinabi ng Panginoon, ito yung tinanong ng mga disciples si Lord. Ang sabi diyan, pinanganak siyang bulag, sinagot siya ni Jesus
Sinagot sila, pinanganak siyang bulag hindi dahil nagkasala siya o kanyang mga magulang. Kundi ang design sa kanya ay mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. The power and the goodness of God in his life. Okay? So, ang design ng Panginoon sa bawat isa sa ating lahat, mahayag ang kanyang kapangyarihan sa atin. The question, paano yon? Paano makikita ang kapangyarihan ng Diyos sa atin? May nilagay ako dyan, God's design for your life is not defeated life. Hindi talunan na buhay. May narinig ako sa isang pastor na gusto ko rin gamitin, yung sinabi niya na, where Christ is, there is no crisis. No? So, kung nasaan daw si Christ, there is no crisis. Bakit? Kasi nga yung pagkakadesign daw sa atin ng Panginoon ay hindi maging talunan. Although, merong part sa buhay natin na nahihirapan tayo, dumaraan tayo sa mga problema, pero ang design pa rin ng Panginoon, maparangalan o mahayag yung kapangyarihan niya sa atin. Paano? Sino dito naka-experience na ng answered prayer? Taas ang kamay. Yung nag-pray ka, tapos talagang tinupad ng Panginoon. Sino dito yung may mga pinapanalangin na hinihintay niyang tuparin ng Panginoon? O sino rito hindi nananalangin? Taas ang kamay. O sino na lang dito nananalangin? Kapag daw isang araw, ang isang Kristiyano ay hindi nagpe-pray, sinasabi daw, ang ibig sabihin lang nun, sinasabi natin sa Holy Spirit na, I don't need you this day. Kapag daw hindi tayo nananalangin ngayon, sinasabi natin ng Holy Spirit na hindi kita kailangan ngayong araw. Why? Hindi ka nagpe-pray. Nakarelay ka lang sa sarili mo because you are not praying. Kailan ka lang magpe-pray? Kapag may trouble na. Sasabihin mo, may sakit na ako, may problema na ako, kailangan na kita. O parang ganon, di ba? Kasi doon na tayo nagpe-pray. Which is, hindi dapat ganon. Kaya nagiging talunan ang buhay ng mga Kristiyano. Kung papansinin niyo po, doon sa kwento natin, nakita siya ni Jesus, kinausap siya, sumunod siya, nakipag-usap siya. Ang kailangan natin, for us to have not defeated life, hindi talunan na buhay, umasa sa goodness of God, sa power ng God, through prayer and faith. Itong joke na to, narinig ko lang din, no? Pero gusto kong i-share sa inyo para lang makita nyo yung nagiging context ng buhay. No? Alam niyo yung donkey? Yung donkey, maliit na kabayo. No? Sa Tagalog, asno. No? So, asno, donkey. No? So, sabi sa kwento, yung donkey na yon, kinausap ng Diyos. Sabi, ikaw donkey, ang design ko sa buhay mo, magkakarga ka ng mga bagay, tapos dadalhin mo kung saan kautusan. Kumbaga, magiging mabigat, magiging kargador ka. Bubuhay ka ng 50 years. Sumagot ngayon yung donkey, sabi ng donkey. Lord, ang tagal naman ng 50 years, pagbubuhatin ako eh. Baka pwedeng makipag-negotiate, 20 years na lang. Sabi ng donkey, sabi ni Lord, sige, 20. Kinausap naman yung aso. No? Ikaw aso. Ikaw, okay yung medyo design ko sa'yo, okay, magiging bantay ka, tapos magiging bantay ka, tapos kung magpoprotekta sa amo mo, pero dahil ganun yung buhay, ganun yung medyo maganda yung design ko sa'yo, bibigyan kita ng buhay na 20 years. Sabi naman ng aso, pwede na sana, 20 years, hindi naman ganun katagal. Pero sabi raw ni Lord, pero ang kakainin mo, kung ano na ipapakain sa'yo, ha? Kung pakainin ka ng buto, kakain ka ng buto. Kung pakainin ka ng kanin, kakainin mo lang kanin. Sabi daw ng aso. Lord, ang tagal ng 20 years, pwede bang 10 years na lang? Baka pakainin ako ng pakainin ng hindi masarap eh. At least 10 years lang.
O sige, 10 years na lang. Dumarating ngayon yung unggoy, no? O sabi, kinausap din yung unggoy. O ikaw unggoy, mag-a-amuse ka, magpapasaya ka ng tao, magpapatawa ka. Ayun yung trabaho mo, ha? Kaso ang problema, dahil nga magpapatawa ka, mapapagod ka, syempre, palambi-lambitin ka, no? Paano ka? Palipat-lipat ka ng puno, palipat-lipat ka. Mabubuhay ka ng 20 years din, sabi ng unggoy. Ang hirap magpalambitin, pwede bang 10 years na lang? O sabi ng Diyos, o sige, 10 years. O ikaw donkey, meron kang 20. Ikaw aso, meron kang 10. Ikaw monkey, meron kang 10. Dumating ngayon yung tao. O ito na tayo, no? Sabi ng Diyos sa tao, ikaw ang magli-lead sa lahat. Ikaw ang magiging sentro at ikaw ang magkakaroon ng talino. Pero mabubuhay ka ng 20 years. Sabi ng tao, Lord, ang ikli naman. Pwede bang gawin nating 50 years? Sabi ni Lord, hindi, yun lang talaga design ko sa'yo eh. Sabi ng tao, nakipag-negotiate kasi tao eh, no? Pwede bang yung tinanggihan nila, bigay mo na lang sa akin para dumaba pa yung buhay ko? Sabi daw ni Lord, sige, bigay ko na sa'yo. Total, ayun naman talaga yung design ko. Tinanggihan nila, o di bigay ko na sa'yo. Kaya daw ang tao, on his 20 years of life, mag-aaral siya, papalakin siya ng magulang niya. After niya graduate, on another 20 years, magiging donkey siya. Papasanin niya ang kanyang pamilya, kanyang mga anak, ang kanyang buhay. After daw ng 20 years, at meron na siyang apo, magiging aso na siya. Babantayan niya raw yung apo niya. Pero ang twist, kakainin niya lang daw kung ano ipapakain sa kanya. No? After naman daw ng 10 years, magiging unggoy na siya. Dahil pag marami na siyang apo, pupunta-punta siya sa bahay-bahay ng anak niya para paligayahin yung apo niya. Joke lang yon. Ayun lang yung ginawang nature ng buhay. Pero kung titignan nyo, alam nyo, nagiging ganun yung pattern. Pero ang nagiging mindset ng tao, dahil ganun yung nagiging pattern, hindi na nagiging mabuti ang Diyos sa buhay nila. Ang magandang pinapakita sa atin ng Diyos, where Christ is, there's no crisis. Ang dami nating kailangan sa buhay. Ang dami nating gustong marating. Ang dami nating regret, ang dami nating pangarap. Pero kung hindi nyo pa napapansin, kung doon ka lang nakapokus, hindi mo napapansin yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Hanggang ngayon, malakas tayo. Hanggang ngayon, okay tayo. Ang daming dumaan na bagyo. Alam nyo, ang daming nagagalit. Nag-a-announce daw ang pag-asa ng super typhoon. Pero bakit parang wala naman tumama daw sa Luzon ng super typhoon? Ang dami pang nagagalit. Di ba? Kasi nag-expect daw sila ng signal number na ulan, nag-expect daw sila ng walang pasok. Marami nagagalit, pero hindi natin nakikita. Niligtas tayo ng Panginoon sa super typhoon, no? Pero ang focus natin, hindi yun. Yan ang nagiging nature natin, na tao. Sabi sa Juan, verse 9, 1-11, yung kwento na yun, merong bulag na mamalimos, nabubuhay, pero later on, hindi niya alam sa buhay niya, magkakaroon ng miracle na makakakita siya. Pero habang hindi pa siya nakakakita, diretso ang buhay niya. Namamalimos siya. Nabubuhay siya. Yun ang magandang mangyari sa buhay nating lahat. Bilang mga Kristiyano, ang design sa atin ay for His goodness. Ma-appreciate natin ang kabutihan ng Panginoon, gamitin natin ang kabutihan ng Panginoon, at mabuhay tayo sa kabutihan at kapangyarihan ng Panginoon. Point number 3, and my last point. Designed to be a witness. Verse 11. Sabi sa verse 11, sumagot siya,
Ang lalaking tinatawag ni Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid iyon sa aking mata. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, pumunta ka sa Siloe at magilamos ka. Pumunta nga ako doon at nagilamos ako at nakakita na ako. Ito yung part na yung mga kapitbahay niya, nagtataka na, ayan ba yung namamalimos? Ay, hindi yan yun, kamukha lang. Hindi yan nga yun. Ang ginawa niya, pinatunayan niya yung sarili niya, nagpatotoo siya eh. Ako nga to, nakakita ako dahil kay Jesus, dahil sa kabutihang ginawa ni Jesus. Dahil sa milagrong ginawa ni Jesus. So, kung mapapansin nyo dyan, ang design ng Diyos ay maging witness tayo. Ng alin? Ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Okay? So, alam nyo po, kung hindi nyo pa alam yung kwento ng bawat isa sa atin, kapag kasi babalikan nyo yung mga nakaraan, yung mga picture nung nakaraan, at babalik tayo doon, parang hindi mo maiisip na darating ka sa ganitong buhay. Na darating ka sa point na pagkakaroon ka ng pamilya, makakapagtapos ka ng pag-aaral, makakapag-aral ka, kapag ka nandun ka pa lang sa senaryo na yun. Bakit? Kasi nga, walang nakakaalam ng plano ng Panginoon. At ang design ng Panginoon sa atin ay mahayag yung kapangyarihan niya. Ngayon, dahil nga mahayag yung kapangyarihan niya, kailangan tayo maging witness o maging patotoo. Maging patotoo na kanyang kabutihan. Okay? So, one time po, dahil nga ang trabaho ko po kasi, pinaka major na role ko, makipag-usap, no, yung bang makipagdaldalan, mag-present, no. So, marami po ako naka-encounter na tao na magugulat ka na lang na nakakausap mo, after a month, patay na daw. So, maraming humahanga, maraming tumatangkilik na kuhanin yung schedule niya, kausapin siya. Pero mabalitaan mo na isang araw namatay. Nagkaroon ng car accident. Nagkaroon ng aksidente. Binangga yung sinasakyan niya. Take note, meron siyang driver. Maganda yung sasakyan niya. Pero nagkaroon ng aksidente sa SLEX. Nabangga sila ng truck, namatay. Even yung driver. So parang, pag na-realize mo, ganun ka-snap yung buhay. At sa isip ko, paano ko magagampanan yung ganitong design sa akin ng Panginoon to be a witness sa mga taong nakakasalamuha ko. Kasi parang ang hirap maging witness sa taong alam mong sobrang taas. Kung sa buhay natin, ang hirap magpatotoo about kay Lord sa mga taong sobrang yaman, sobrang meron lahat. Paano mo i-share ang Panginoon? No? So, ayan ang tinatanong ko sa isip ko nung mga nakaraan. Dahil nga, parang ito lang ako at nakakausap mo mga matataas na tao. How can I express, how can I be a witness of goodness of God, kapangyarihan ng Panginoon? Alam nyo, simple lang. Alam nyo kung ano yun? On a simple pattern, makikita nila na Kristiyano ka. For example, merong event at kailangan ng opening prayer. Sino rito nakaranas na siya yung nagpe-presenta mag-pray? Kasi ako, inaamin ko to, no? Dumating yan nung mga Pasko. Ako yung pinagpe-pray. Ayoko, pas ako dyan. Ayoko mag-pray. Pero pag sa church, okay lang. Pero pagka sa mga konting tao lang, okay lang. Pero pag marami na nakakakita, ayoko na. Bakit? Nahiya ako eh. Pray pa lang yun, Inisip ko sa sarili ko, kung ganito pa lang, nakakahiya na, paano pa ako magiging witness? Paano ko pa ma-express si Lord, lalo na sa mga tao na sobrang successful sa larangan ng buhay. Kung basihan lang ay buhay ng mundo, successful sila. Paano mo maipaparanas ang Panginoon sa kanila? Paano mapakita ang Panginoon sa kanila? Yan ang sinasabi ko sa sarili ko na, Lord, parang hindi ko yata yun nagagawa. Pero, one day, nung mga nakaraan, meron akong boss na nag-resign.
nagpaalam siya sa akin. Sabi niya, Mark, so maraming reason ba siya nag-resign. Maybe politics. No? Hindi ko na inalam. Pero nagpaalam siya, sabi niya, keep up the good work. Alam mo, hinahangaan kita. Bakit? Kasi napapangatawanan mo sa sarili mo na mahal mo yung faith mo. Sabi ko, boss, paano mo nasabi yan? Hindi naman ako nag-share sa'yo ng, hindi mo kita na-sharean. Hindi naman kita binasahan ng Bible. Sabi niya, one time nasa Cebu tayo, merong kliyente doon, kasama mo ako. Sabi, ano tayo? Labas tayo later. Ano tayo? Sagot ko, ano tayo? Bar tayo. Tumanggi ka. Actually, nung time na yun, tumanggi talaga ako. Pero hindi ko na yun maalala. Pero nung inaalala ko yun, yun yung time na tumanggi ako at natatakot ako na mawala ng trabaho. Alam niyo kung bakit? Kasi kasama ko siya. Yung boss ko na yun. Na baka sabihan ako na, you cannot reject the client. Pwede niya ako sabihin na ganun. A long time ago na yon, siguro mga 3 years ago, kinalimutan ko na. Pero yung takot, naging takot pala na nabuo sa akin na yon. Tumatak pala sa kanya yon. Tumatak at nagbigay ng, sabi niya, humahanga ako sa faith mo. Nagbigay ng witness ng kabutihan ng Diyos. So, yung sinashare ko na to, unexpected yun eh. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi, actually, yung pag-no ko nga nun, parang hindi ko masabi. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin eh. Kasi, hindi po. Parang ang sabi ko pa nun, hindi po ako pwede. Tapos, mayroon po akong gagawin. Pero later on, hindi po ako minom. Parang ganon. Pero parang hindi ko siya nasabi ng malakas. Kasi nga, parang successful yung mga taong kasalamuha mo. No? Pero, later on, isa lang ang napatunayan ko. One movement, isang bagay kahit simple, pero ginagawa mo para sa Diyos. Ang Diyos ang magbibigay ng highlight sa iyo, sa paligid mo. But the question is this. Kaya ako yun sinabi. Example ko lang yun. No? I'm not sinasabi na sobrang galing ko. Actually, hindi ko ngayon alam na nasabi lang sa akin. Pero gusto kong maging careful tayo sa sarili natin. Eh. Kasi minsan, may nagsasabi na sa atin na mali yung ginagawa mo. May nagsasabi na sa atin na parang hindi yata tama yung nakikita natin sa isa't isa. But still, we are pushing na wala namang mali. Or okay naman ako. Pero ang kailangan natin ngayon sa buhay natin, lalo na sa mga nangyayari, sa paligid natin, sa Pilipinas, sa social media, sa politics, kailangan natin to be a witness. Sino rito nagpo-post na galit kay Bongbong Marcos? Meron pa ba sa inyo? Alam nyo, there's a freedom of speech in the Philippines. No? Tama yun. But if makikita yun sa mga Kristiyano, na tayo nag-aaway-aaway because of the politics, do you think yung simpleng bagay na yun fulfill the design of God in our life? Hindi. Ngayon tawag na mga keyboard warrior. Marami kasi ako nababasa ngayon na laging sa West Philippine Sea, meron pa na mga lintik yang mga ganyan. So, kumbaga, isang warning sa atin ng Panginoon na ang design sa atin, the Master's Blueprint number 1, physical vessel, alagaan mo yung katawan mo para magamit ka ng Panginoon. Gawin natin, hindi pag-aari natin ang katawan natin, kundi ito'y templo na ng Diyos. Number 2, for His goodness. Yung kabutihan ng Diyos, maramdaman natin. Mag-rely tayo sa kabutihan lang ng Diyos at hindi sa ating mga sarili. Point number 3, yung design to be a witness. Magpatotoo, makita sa atin na ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay nagbabago, ang Diyos ay makapangyarihan. Pero lahat ng iyon, pwedeng masira sa isang pangit at maling testimony. At hindi yon yung Master's Blueprint. Alam nyo, sa isang architectural plan, kasi kami, nung nagpa-renovate kami ng bahay, ang nagde-design ng renovation namin, kapatid ko, si Jerwin, kasi architect yun. Meron siyang mga planong pinapasang maganda, sinasubmit namin. Kapag kami nakitang maliit na pagkakamali, nire-reject at binabalik sa amin.
Ang kailangan gawin, ulitin, mag-replan, isasubmit na naman. Kapag kami nakita na naman maliit na pagkakamali, reject na naman, ulit na naman. Alam niyo kung bakit? Kasi sa buhay ng Kristiyano, kapag tinignan ka ng mga unbeliever, kahit maliit na pagkakamali lang natin, it can cause them maging masama si Kristo. Because we are in Christ. We are born again in Christ. So, isa sa mga bagay na dapat ingatan ng bawat isa sa atin, number 1, testimony, and number 2, public. Kasi, bakit ko sinasabi to? Kasi ngayon, is a digital world. Kaya niyo pa bang mabuhay na walang internet kahit yung mga nanay? Ang hirap na, di ba? Parang kapag walang internet, ang daming... Sa akin, ang dami po nagme-message ngayon eh. No? So, kuya, nasa Converge ka pa ba? Kuya, kasi wala kaming internet eh. Alam ko na yun eh, kapag ka nagtanong, kuya, nasa Converge ka pa ba? So, ibigay mo na lang sa akin yung yung account number mo, i-report ko. Ganun ko na agad na-replyan kasi alam ko na. Kasi nga bakit? Ang hirap sa panahon ngayon na hindi ka updated sa digital world. Bakit? Magbabayad ka ng GCash, digital. Mag-withdraw ka, digital. Shopee. Sino dito na-order na Shopee? Sino dito na-order sa TikTok? Ma-order sa Lazada? Lahat nandun na. Di ba? Kaya ang pinakamahalaga ngayon, ma-maintain to be a witness in everything we do. Okay, so pwede po ba lahat tayo tumayo? Sabi sa verse 9 to 11, sumagot ang ilan, iyan nga, hindi kamukha lang, wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po iyon. Verse 10, paano kang nakakita? Talong po nila. At sinabi niya sa verse 11, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi sa akin, pumaroon ako sa Siloé at Magilamos. At tinanong, nasaan siya? Ewan ko po, sagot niya. So, yung karugtong na verse 11, verse 12, nung nagpatotoo yung dating bulag, ang naging response ng mga nagtanong, nasaan siya? Hinanap nila si Jesus. Nasaan siya? So, sa atin, bilang mga Christian, bilang mga nandito, nabubuhay tayo sa grasya ng Panginoon. Nabubuhay tayo sa biyaya lang ng Panginoon. Hindi sa ating mga lakas, hindi sa ating mga sarili. Sabi nga sa John 3:16, lahat tayo makasalanan. Binigay lang ang isang anak upang mamatay sa krus sa ikatlong araw, na inilibing sa ikatlong araw at nabuhay muli, umakyat kasama ng Panginoon. Yung gospel, at ang kailangan natin gawin, tanggapin si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay natin. Doon umiikot lahat. Ang buhay ng bawat isa ay umiikot lang sa Diyos. Walang may pagmamalaki ang sino man. Again, kung anong meron ka, kayang kuhanin ng Diyos. Kung anong wala ka, kayang ibigay ng Diyos. At this time, ang blueprint o ang design ng Panginoon sa atin ay mahayag ang kanyang kapangyarihan. Hindi upang magmalaki tayo sa kanya. So kung meron man dito, merong mga problema, may sakit, o merong mga bagay na bumabagabag sa isip. Ang sinabi ng Panginoon, ang reason ng buhay natin, ang design niya sa buhay natin ay mahayag ang kanyang kapangyarihan. Pero mangyayari lamang yon kung tayo ay magtitiwala at mananampalataya sa Kanya. Where Christ is, there is no crisis. There is no crisis kung si Christ ay nasa puso at nasa buhay ng bawat isa.
Ito yun yung i-check natin lagi sa buhay natin. Talaga bang kasama ko ang Panginoon? Talaga bang umaasa ako sa Panginoon o sa sarili ko lang? Talaga bang ang Panginoon ang nagiging sentro ng plano ko? Kasi baka mamaya, even me, nalagi kong pinabanda sa sarili ko. Nakakalimutan ko bang manalangin? Nakakalimutan ko bang mag-acknowledge ng Word of God? Bakit? Kasi kapag ka nawala sa atin yung mga bagay na yun, yung plano ng Diyos, yung design ng Diyos ay hindi na natin na-fulfill sa buhay natin. Remember, yung araw na hindi ka manalangin, sinasabi mo sa Holy Spirit na, Lord, I don't need you. Tayo po'y manalangin. Lord, marami pong salamat sa oras na to. Marami pong salamat sa binigay mo po sa amin. Marami pong salamat sa mensahe na pagpapaalala sa amin, Lord, ng plano mo o ng design mo sa buhay ng bawat isa. Kagaya nga po nung kwento sa 1:9 verse 1 to 11, yung isang bulag ay yung pinagaling at sinabi mo na ang plano ng Diyos sa kanyang buhay ay mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ganun ang kanyang kalagayan. Lord, sa bawat isa sa amin meron kang plano. At salamat din, Lord, dahil binigyan mo kami ng free will to choose. Pero tulungan mo kami lagi, Panginoon. Turuan mo kami lagi, Panginoon, sa buhay. At ang bawat isa na nandirito, patuloy magpasakop kami sa iyo. At kagaya nga po ng sinasabi mo at pagre-remind mo lagi sa bawat isa at sa bawat tumatayo dito na ang lahat ng bagay ay kaya mong gawin at walang imposible sa iyo. Kagaya nga po ng sinabi sa kanta, walang mahirap sa iyo at walang imposible sa iyo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Salamat po at sa bawat isa na nandirito, humiling po kami, Panginoon, ng pagpapala, ng patuloy na kagalingan, patuloy na kaayusan ng buhay, at wala pong ibang may tataas sa buhay ko, sa buhay namin, kundi ang pangalan lamang po namin, Panginoong Hesus. Lahat po ng meron kami ay galing sa iyo. Lahat po ng bagay ay kaya mong ibigay at lahat po ay kaya mong gawin. Doon po kami naniniwala, Panginoon. Marami pong salamat, purihin ka, dakilain ka. Sa pangalan po namin, Panginoong Hesus, yun po ang aming dalangin. Amen.